Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Umakyat na ang katayuan ng Pilipinas bilang upper middle income country mula sa estado ng pagiging isang lower middle income nation. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., indikasyon ito na nagiging epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapaunlad ang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. Matapos ang halos 4 na dekada, opisyal nang kinilala ang Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapakita ito na epektibo ang mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Sinusukat ang kategorya ng isang bansa tulad ng pagiging upper middle income class sa pamamagitan ng Gross National Income o GNI o ang tinatayang naging kita ng isang tao mula sa loob at labas ng bansa sa loob ng isang taon. Ang mataas na GNI ay indikasyon ng mas mataas na antas ng pamumuhay. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, matagal na dapat na naitaas ang classification ng Pilipinas dahil mayorya ng populasyon ng Pilipinas ay working age na. Maganda kasi yung demographics natin. No? We have the 12th largest population in the world, more than 114 million Filipinos. Bata, 25 years old yung average age. Tapos, demographic sweet spot tayo, or majority ng population natin, working age na, more than 50 million Filipinos since 2015 pa. Kaya imagine mo, dumami yung may hanap buhay na Pilipino, tapos bata. Di dumadami yung kita. No, dumadami yung purchasing power, disposable incomes, spending power. Sa datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang GNI per capita ng bansa ay tinatayang umabot sa $4,850 noong 2025. Lagpas na sa itinatakdang antas ng World Bank para sa mga bansang may upper middle income na $4,636. Ayon sa World Bank, nakuha ng Pilipinas ang bagong estado, kasunod ng naitalang 5.8% average sa gross domestic product o GDP growth nito sa nakalipas na 5 taon, refleksyon na natamong pag-unlad sa iba't ibang industriya. Bukod sa Pilipinas, umangat rin sa upper middle income class ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na magbubunga ng mga oportunidad ang bagong estado na ito ng Pilipinas. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Sang-ayon naman dito si Ricafort. No? Gaganda yung estado natin, yung status. So, pag tinignan tayo ng foreign investors, so, umunlad na yung per capita income ng Pilipinas, pati yung spending power. So, plus points yan. Assessment sa mga foreign investors bago sila mamuhunan dito. And of course, equally important din yung governance natin. Sa kabila nito, para mapanatili anya ang estado ng Pilipinas, kailangang isulong pa rin ang iba't ibang mga reforma sa pamamagitan ng pagpapasa ng nararapat na batas at pagpapalakas ng hakbang kontra korupsyon. Sa gitna ito ng patuloy na kinakaharap na hamon ng bansa, dulot ng banta ng gulo sa gitnang silangan at mataas na bilihin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umapila ng suporta ang prosecution panel bago ang nakatakdang simula ng July 6 impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa unang araw pa lang, maglalabas na ng testigo ang prosekusyon laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion
of this impeachment trial. 4 na araw bago ang simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, umapela ng suporta ang prosekusyon mula sa publiko. Aminado si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, mahirap tumayo sa harap ng impeachment court at maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng proseso. Ginawa nito ang pahayag sa isang event sa Quezon City kasama ang iba pang public prosecutors gaya ni Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Manila Representative Joel Chua, San Juan City Representative Bel Zamora at ML Party List Representative Leila De Lima. Sa kabila nito, handang-handa na anya ang prosekusyon para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ngunit humihiling ito hindi lang ng suporta kundi maging ng panalangin mula sa publiko. Let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Tiwala naman ang isa sa mga complainants sa impeachment case sa kakayahan ng prosekusyon. They will be able to present with clarity the evidences at the impeachment court. And I believe that would erase many of the fake news propagated by DDS Cartoon Network in our land. So and I hope that would convince also the senator judges. Para rin ipakita ang suporta, nakasulat sa statement shirt nito ang mga katagang sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan at convict Sara now. Samantala, inihayag naman ng isa sa mga private prosecutor na isang testigo ang ihaharap nila sa araw ng Lunes, July 6, kaugnay ng article of impeachment laban kay VP Duterte na grave threats at inciting to sedition. Sa pre-trial order ng impeachment court, mayroong 8 witness at 2 reserve witness ang prosekusyon para sa article na ito. Ang rule dyan is 1 witness a day. We are ready to present our evidence. Pero bago ito, magkakaroon muna ng kani-kanyang opening statement ang lead defense counsel at lead prosecutor. Gayun din, inaasang re-resolbahin muna ng impeachment court ang mga nakabinbing mosyon ng 2 kampo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na magsusumite ng komento ang House Prosecution Panel para sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Kinumpirma ito ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng House Prosecution at isa ring private prosecutor. Anya, minarapat ng prosecution na huwag na itong magsumite ng komento upang maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ito para iantala ang paglilitis sa Lunes. Dagdag pa ng prosecution, wala namang mahalagang isyung kailangang i-correct sa pre-trial order. Ganito rin ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, isang House Prosecution Panel member. Well, katulad po ng binabanggit ng mga ibang mga kasama ho namin sa prosecution panel, tingin ko naman ho, wala na ho nga kailangang idagdag pa dito po sa mga komento sa pre-trial order. Lalo tigit, very important po sa amin yung pong pagsisimula na po without further delay. Ito pong July 6 first trial date ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Nananatili sa red alert status sa mga unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa National Capital Region. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, hindi pa ibinababa o inaalis ang red alert status bilang bahagi ng standard operational readiness ng militar. Nilinaw ni Colonel Trinidad na wala silang namomonitor na security threat kaugnay ng isinasagawang pagtitipon ng isang religious group. Anya, ang red alert ay isang regular na hakbang
upang matiyak na nakahanda ang mga tauhan at kagamitan ng AFP sakaling hingi ng kanilang suporta ng mga civil authorities, alinsunod sa konstitusyon at umiiral ng mga batas. Patuloy din ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at tuloy-tuloy na paghahati ng mga pangunahing serbisyo. Aarestuhin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng kailangang silbihan ng warrant of arrest. Anumang oras na lumabas ito, kahit pa ang aarestuhin ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan o kilalang personalidad. Ito ang balita ni Lea Bilagan. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG to implement and serve any warrant that will be given by the court. Walang pipiliin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, handa nilang damputin kahit sino man at ano pang estado sa buhay dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na bagong warrant of arrest ang CIDG para sa sinumang high-ranking individual na may kaso. Wala ka pa kaming, as of now, wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. But again, mandate ito ng CIDG. Aminado rin ng opisyal na kailangan ng paghahanda sakaling maisampa na ang kasong plunder at may labas na ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. It takes a lot of preparation, of course. It takes a lot of preparation. Not only the CIDG, and the whole PNP as a whole. Samantala, ibinabana ng Philippine National Police ang kanilang pag-alerto simula ngayong araw. Mula sa full alert status, inilagay na ito sa heightened alert status maliban sa National Capital Region. Nananatili pong naka-full alert status ang NCRPO bilang syempre po para po dun sa nagaganap po na rally dito sa area ng Liwasang Bonifacio. Since hindi pa po natin alam, kumaga po yung sitwasyon po, inaalam pa po natin, ina-assess pa po natin, kailangan po kasi natin na intact yung ating personnel para in case po kailanganin ng dagdag na puwersa ay naka-ready lamang po ang NCRPO. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Naniniwala ang isang mambabata sa mas maraming maisisiwalat na personalidad na sangkot sa korupsyon si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kapag ito ay ganap ng state witness. Samantala, pinaghahandaan naman ng Manila Police District ang paglalagay ng tauhan sa iba pang Freedom Parks sa Maynila sakaling mapuno ng rallyista ang Liwasang Bonifacio. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito na palakasin ang loob ng mga posibleng tetestigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na. Mas maraming sasabihin si former Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ito ang paniniwala ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sakaling formal nang maging state witness si Bonoan. Dagdag pa ni Congressman Lebiste, marami umano siyang natuklasan na instruction ni Bonoan para maglagay ng budget insertion. Naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaong Yusek Cabral. Ayon pa sa batang mambabatas, dapat ay wag din umanong pairali ng selective justice para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. Nais din ni Lebiste na hikayatin ng mga kasamahan sa Kamara para muling buhayin ang imbestigasyon sa flood control anomaly. Ang personal kong panawagan ay simulan ng Kongreso muli ang flood control investigation at
kung makikita natin na may serious action towards holding to account the people behind the billions lost to flood control projects in the whole country and not just in selected areas, then I believe the public will be more satisfied. Samantala, lumipat naman ngayong araw ang isang religious group sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para magsagawa ng kanilang kilos protesta upang manawagan ng laban sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa Manila Police District, nasa 15,000 individuals lang ang capacity ng naturang lugar, kung kaya't naghahanda na rin sila sakaling gamitin na ang iba pang Freedom Park sa Maynila. Ang initial po na coordination po natin sa mga organizers ay dito lang po muna sa area ng Liwasang Bonifacio. Bagamat may 3 pa po tayong Freedom Parks, Plaza Dilao, Plaza Moriones at saka Plaza Miranda, ang initial na usapan po ay dito lang po muna. Tiniyak din ng MPD ang pagpapatupad ng seguridad sa Liwasang Bonifacio, habang ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metropolitan Manila Development Authority naman ang nangangasiwa sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan. A substantial number lang naman po yung dinideploy namin dito. Hindi naman po ganun karami dahil peaceful gathering naman po ito ng INC. Basta nakaantabay lang po ang inyong Manila Police, kasama po ang tropa ng NCRPO. Sa mga parking areas lang po, marami tayong pulis para mabantayan po yung mga sasakyan ng mga mag-a-attend po dito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagsagawa na ng ocular inspection ng panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Senado noong nakaraang araw, June 30. Kaugnay ito ng nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon sa kagawaran, bahagi ng investigasyon ng pag-alam sa pananagutan ng mga posibleng tumulong upang makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Humingi na rin anya ng mga karagdagang ebidensya ang panel kaugnay ng insidente. The panel has likewise formally requested relevant documentary evidence, including CCTV footage and other materials necessary for the investigation. Case build-up is continuing, including the determination of the liability, if any, of individuals who may have facilitated the escape of Senator Ronald M. De La Rosa. Natanggap kahapon na Department of Justice o DOJ ang supplemental referral ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng kaso ng pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo de Manila University. Ito ay isasama sa orihinal na isinumite na referral ng PNP-CIDG noong nakaraang June 26. Ayon kay Undersecretary Ian Normandato, kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide ang nasa bagong referral laban sa mga sangkot sa insidente. Pero ayaw pang pangalanan ng DOJ kung sino-sino ang mga irerekomendang kasuhan. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department. Until that evaluation is completed, it would be inappropriate for us to disclose the identities of the respondents or discuss the evidence in greater detail. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang natagpuan ang isang hinihinalang rocket debris sa baybayin ng Bisukay Island sa Cuyo, Palawan kahapon. Kasabay nito, nananawagan ng PCG sa publiko na huwag basta hahawakan ng anumang kahalintulad na bagay na maaaring matagpuan sa karagatan o dalampasigan dahil sa posibleng panganib na dulot nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kasalukuyan po ay iniimbestigahan na rin po ng Philippine Coast Guard itong isang hindi matukoy na debris. So posibleng ito po ay rocket debris na natagpuan po ng ating mga personnel sa area po ng Cuyo, Palawan kahapon po yan. Agad na ni-recover at siniguro ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang natagpuang debris matapos makatanggap ng ulat mula sa Cuyo, Palawan kahapon. Tinatayang nasa 12 talampakan ng haba at 10 talampakan ng lapad ng natagpuang bagay na patuloy pang iniimbestigahan kung talagang bahagi ito ng isang rocket. Binigyang diin naman ng PCG na posibleng may nakadikit pang mga kemikal o iba pang mapanganib na residue ang debris na maaaring makasama sa sino mang hahawak nito.
Kaya pinayuhan ang mga mangingisda, residente at sino mang makakakita ng kahalintulad na bagay na huwag itong lalapitan o hahawakan at sa halip ay agad na iulat ito sa Philippine Coast Guard. So ang reminder lang po ng pangunuan po ng Philippine Coast Guard, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At wag po muna nating hahawakan o wag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, ay i-report po kaagad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin ng surface search operation ng PCG sa mga karatig na katubigan upang matukoy kung may iba pang kaugnay na debris. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa Philippine Space Agency para sa verifikasyon ng pinagmula ng natagpuang bagay na ito. Hindi nakitaan ng markings o Chinese characters ang debris, kagaya ng mga naunang na-recover sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya patuloy pa ang kanilang investigasyon habang naglalabas din sila ng mga abiso sa mga barko at mangingisda at mag-ingat sa mga posibleng drop zone ng mga kahalintulad na debris. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inikayat ng Department of Justice o DOJ ang Kongreso na gawing prioridad ang pagpapasa ng isang batas laban sa sinasabing nihilistic violent extremism o NVE. Kaugnay ito ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan impluwensyado umano ng extremism group ang mga kabataang namaril. Ito ang balita ni Dante Amento. Napag-usapan naman kahapon na nais natin magkaroon ng batas na particular sa NVE, no? Bigyang prioridad ang pagbuo ng isang komprehensibong batas na tututok sa nihilistic violent extremism o NVE. Ito ang panawagan ng Department of Justice o DOJ sa mga mambabatas. Ang nihilistic violent extremism o NVE ay termino na nabuo sa ibang bansa tulad sa Estados Unidos na ang layon ay maghasik ng gulo. Aminado ang DOJ, wala pa itong partikular na paliwanag dito sa bansa dahil wala pang batas hinggil dito. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., bagamat may mga kasalukuyang batas na nagagamit sa mga investigasyon, mas mainam na magkaroon ng isang partikular at buong batas na nakatuon sa problemang ito. Binigyang diin ni Undersecretary T. ang ilang mahahalagang aspeto na dapat tutukan sakaling may ipapasang batas. Dapat anyang opisyal na kilalanin at bigyan ng pangalan ang krimen upang mas maging malinaw ang jurisdiksyon. Kilalanin na may ganitong fenomeno na nangyari na sa mundo at sa Pilipinas. Pangalawa, bigyan ng pangalan. So, yung NVE na term na yan, yung ginagamit yan sa US, saka sa Australia at sa Canada. Pero sa ibang jurisdiction, iba yung term nila, no? Parang nihilistic extremist violence naman. Parang small difference, but it makes a world of difference in terms of the focus of the law, the focus of the jurisdiction, no? Iminungkahi ang pagbuo ng isang interagency body dahil ang problema ay hindi lamang malulutas ng law enforcement kundi nangangailangan din ng tulong mula sa sektor ng edukasyon at social welfare. Mahalagang maisama ang mga responsibilidad ng mga non-government stakeholders gaya ng paaralan, komunidad at mga internet intermediaries. Pangatlong dapat nandun sa batas kung sino yun mamumuno dun sa pagtugon sa ganitong problema. Tingin namin dyan, dapat interagency body yan, no? Kasi yung ganitong problema, hindi yan masusolusyonan lang ng law enforcement o ng social welfare o ng education, no? Dapat whole of government approach, if not a whole of nation approach. Dahil ang NVE ay isang transnational na krimen na madalas gumagamit ng international platforms, kailangan ng mga mekanismo para sa pakikipagtulungan sa ibang bansa. Tapos titinan din natin yung mga mechanisms for coordination with international bodies, no? Kasi nga pagdating sa krimen tulad ng NVE, tulad ng transnational to, no? Hindi natin kaya to solusyonan na mag-isa tayo dahil minsan yung mga masamang tao, taga-ibang bansa, at yung mga plataforma mismo na ginagamit nila ay international platforms.
Sa huli, ipinaliwanag ng DOJ na sa batas na ito ay mahalaga hindi lamang para sa pagpaparusa sa mga kriminal. Mahalaga rin para sa mas malawak na aspeto gaya ng proteksyon ng mga bata at mas mabisang koordinasyon sa loob at labas ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. False alarm o walang katotohanan na nagkaroon ng shooting incident o pananaksak sa bagong Silangan High School sa Quezon City kanina na nagresulta ng panic ng ilang mag-aaral at magulang. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, wala silang impormasyon kung sino ang nagpakalat ng naturang mensahe. Nagdulot ito ng takot sa mga guro at estudyante, lalo na nang makarinig ng tunog na sinasabing kahalintulad ng putok ng baril. Matapos ang pagsisiyasat, natukoy na ang tunog ay mula sa construction site sa katabing gusali. I assure you, wala pong katotohanan yan. Siguro po meron lang pong mga estudyante na natakot dahil po nung nagkaroon po ng kaunting komosyon ay sumabay po yung may pagsabog do sa isang construction. So inassume po nila na meron pong nagpaputok ng baril. Agad namang nakaresponde ang mga pulis na nagkataong nasa eskwelahan dahil sa isang pagpupulong. May kaharaping parusa ang sinumang gagawa ng fake threats o gawa-gawang pananakot sa mga paaralan. Babala ng Department of Education, hindi nila maaring palampasin ang mga nagkakalat ng banta sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, ang mga estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng paggawa o pagpapakalat ng mga school threats ay maaring maharap sa suspensyon, expulsion, at posibleng kasong kriminal depende sa bigat ng paglabag. Giit ni Education Secretary Sani Angara, hindi ito dapat baliwalain dahil nakasalalay ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga trends na gano'n. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa bagong Silangan. So, we will have penalties for, these are very serious violations. May criminal pa yan. So, pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng... Posibleng umabot sa 1 taon o higit pa ang rehabilitasyon ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nakabatay ang haba ng kanilang pananatili sa Rehabilitation Center sa assessment ng isang multidisciplinary team na tumitingin sa kalagayan at pag-unlad ng bawat bata. Samantala, nananatili pa ring hiwalay sa ibang mga CICL ang 2 menor de edad mula sa Tacloban habang patuloy na sumasailalim sa intensive monitoring. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kailangan pa po sila ng intensive na monitoring. Ang malinaw sa ngayon, hindi muna po mahalo sa ngayon. Pero as to when, hindi pa rin po natin masasagutin yan. Kasi base pa rin po, paulit-ulit sabi ko, no, base pa rin sa assessment ng ating mga multidisciplinary team. Mahigpit na binabantayan ng Department of Social Welfare and Development ang 2 minor de edad na namaril sa Tacloban City na nasa rehabilitasyon. Ayon sa DSWD, nananatiling nakahiwalay ang kani-kanilang silid at hindi pa sila maaaring ihalo sa ibang Children in Conflict with the Law o CICL habang sumasailalim sa assessment. Sa ngayon, wala pa rin silang komunikasyon sa kanilang pamilya maliban sa mga doktor, social worker, psychologist at iba pang mga kasama sa kanilang rehabilitasyon. Hindi rin sila pinahihintulutang gumamit ng telebisyon, cellphone o anumang gadget. Nananatili lamang sila sa kanilang silid na may sariling palikuran habang ang kanilang mga gawain ay nakabase sa intervention plan ng multidisciplinary team. Yun po nakadepende sa situation or condition din ng mga bata kung ano po yung next steps. Kaya po ang nabanggit ko kanina, may intervention plan po tayo kung saan nakalagay ano yung pagdadaanan ng mga activities, anong mga therapeutic
activities ang kailangang pagdaanan ng dalawang bata, anong mga rehabilitation or anong mga medical needs ng mga bata. So lahat po yun ay naka-breakdown dun sa intervention plan. Samantala, inihayag din ng DSWD na umaabot sa 346 days o halos isang taon ang average length of stay ng mga CICL sa mga rehabilitation center. Pero nilinaw ng ahensya na nakadepende pa rin ito sa magiging kalalabasan ng assessment ng multidisciplinary team. Nilinaw ng ahensya na maaaring mas humaba pa ang pananatili ng isang bata sa rehabilitation center kung walang nakikitang pag-unlad o improvement sa kanyang kalagayan, at sa isang malulubhang kaso ay maaaring mailipat sa angkop na pasilidad pagdating sa legal na edad. So, meron pong mga professionals na tumitingin yun at hindi po basihan na sasabihin nila ng bata na okay na ako, rehabilitated na ako. Hindi po pwede yun. So, nagsisisi na ako na hindi ko na po uulitin. Hindi po ganon. So, we have professional means to test kung talagang handa or rehabilitated na yung bata. Ito po ay manggagaling sa doktor, psychiatrist, and pati po sa psychologist. Sila po ang pwedeng makakapagsabi nun. And even sa social workers, meron po kaming mga tests na tinitingnan, yung mga social functioning indicators, kung talaga nag-improve or na-rehabilitate na ba yung bata. So, multi-test po ang ginagawa namin. Hindi lang po kami nagde-depend sa anong sinabi ng bata. Hindi po ganun. So, kumbaga, napag-aralan na yan ng mga professionals. So, ready po tayo for that. Sa kabila ng mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad, sinabi naman ng DSWD na nagbubunga naman ang kanilang mga rehabilitation program. Based sa rate natin, almost 90% naman yung success rate po natin. Nakaka-integrate naman po sa community. So, malaki naman po yung success rate natin. So, tinitingnan natin per region, halos about 50% ang kanilang success rate in terms of reintegration sa community. So far yun po. Mababa rin nila ang kanilang mga nagiging repeat offender. Para naman sa mga batang wala ng pamilyang babalikan, inilalagay naman sila sa angkop na pasilidad tulad ng mga government facility, foster care o adoption. Depende sa kanilang sitwasyon. Sa kasalukuyan, may 17 rehabilitation center for youth ang DSWD sa buong bansa. Ayon sa ahensya, layunin nilang lalo pang palakasin ang mga intervention program at paghahanda ng multidisciplinary team, lalo na sa gitna ng lumalalim na pangamba sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong linggo, ang ibinigay na palugit ni Ombudsman Crispin Remulla para sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tuloy ang kanilang trabaho sa gitna ng mga kilos protesta ng isang religious group na supporters ng senador. Ito ang balita ni Van Alvarez. Sir, yung district na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Ilang araw bago matapos ang linggo at sa kabila ng malawakang rally na nangyayari ngayon, buo pa rin ang loob ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kahit hindi pondo ng bayan ang natanggap na pera ng senador, may tuturing pa rin itong ill-gotten wealth dahil ayon sa batas, bawal tumanggap ang isang public official ng malalaking halaga ng pera. Sa sitwasyon ni Marcoleta, kabuuang 75 million pesos ang nakuha niya mula sa 3 pribadong individual, bagay na inamin rin mismo ng senador sa kanyang television show. As long as it is given to you by reason of your office. And at the same time, hindi pa dineklara. No? So, when you put all these circumstances together, then you'll be able to say na it's ill-gotten wealth. So, to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. Samantala, dumalo kahapon si Senator Marcoleta sa isinasagawang rally ng isang religious group at sinabing handa na ito sa mga mangyayari sa kanya. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala akong problema. Para sa Ombudsman, well, hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is our job will end
at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. Samantala, nakasampa na sa preliminary stage ang mga investigasyon laban kina Uswag Party List Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Una nang inanunsyo ni Ombudsman Crispin Remulla na karamihan sa mga reklamong laban sa mga kongresista ay may kinalaman sa mga flood control project at pagkakasangkot sa conflict of interest. Ito'y dahil sa umano'y pagiging mga kontraktor. Bawal ho kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ang may influence over the budget and any reward to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership is a violation of that conflict of interest rule. Napakasimple po, napakasimple ng rule na yan. Ayon kay Clavano, batay sa proseso, pasasagutin nila sina Congressman Ang at Congressman Rivera sa mga aligasyong ibinabato sa kanila. Aniya, 2 pa lamang ang maaari nilang pangalanan sa ngayon dahil nasa yugto pa ng fact-finding ang investigasyon para sa ibang tinatawag nilang contractors. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na iahati nating global correspondent na si Mavian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Magdamag na inatake ng Russia ang Kyiv sa Ukraine. Kasunod ito ng intelligence report na natanggap ni Ukraine President Volodymyr Zelensky dahilan upang hindi na ito tapusin ang kanyang state visit sa Ireland. Mahigpit ang kanilang panawagan ngayon para sa dagdag na air defense laban sa sunod-sunod na missiles ng Kremlin. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia laban sa Ukraine gabi ng Miyerkules. Kanya-kanyang takbo sa metro stations ang mga Ukrainian kasunod ng banta at kinabukasan nga ito na ang tumambad sa kanila. Mga gusaling nasira at ilang establishmentong umuusok pa bunsod ng mga tumamang drones at missiles mula sa Russia. Si Ukraine President Volodymyr Zelensky nagmadaling magpaalam sa kanyang commitment sa Ireland dahil sa natanggap na intelligence report sa gagawing pag-atake. Сьогодні є інформація дуже неприємна про російського масованого удару. Є дані розвідки і одразу після нашої прес-конференції, після нашого спілкування я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну. Ilang large-scale missiles ang nakitang pinaulan ng Russia sa Kyiv na bukod sa mga residential areas ay tinamaan rin ang ilang planta ng langis at pasilidad militar ng Ukraine. Ilang malalakas na Zikfron at Skander missiles ang pinakawalan ng Russia na nagdulot ng lubhang pinsala. Wala pang eksaktong ulat sa bilang ng nasawi o lawak ng pinsala. Sa kanyang post, mahigpit ang panawagan ni Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha ng tulong sa mga kaalyadong bansa at sa international community. Makailang ulit nitong sinabi ang agarang pangailangan sa air defense, mas matinding sanksyon at tulong maging sa enerhiya at langis na hindi dapat na ipagpaliban pa, kundi ngayon na. Kamakailan nagpatawag ng isang strategic meeting si Russian President Vladimir Putin kasama ang mga miyembro ng Russian Security Council. Hinihinalang doon na buo ang plano para sa nangyaring pag-atake sa Kyiv. Isa sa hinihinalang plano ay ang kumbinsihin ang Belarus na payagan ang Ukrainian troops na maglunsad ng operasyon sa kanilang lugar laban sa Baltic countries, sa Scandinavia at the British Isles. Ang regional border ng Kaliningrad sa Russia at Belarus ay lokasyon ng pinakamalalakas na antena na maaaring magsilbing komunikasyon para sa mga strategic bombers at submarines dahil kayang kontrolin mula roon ang operasyon maging sa karagatan. Habang umaatake ang Russia sa Ukraine, emosyonal na ang mga Russian dahil sa nararanasang krisis sa langis sa kanilang bansa. Ang Ukraine naman, hindi rin nagpapakampante sa pagtatanggol at paglunsad ng opensiba.
Ayon kay Zelensky, ito lang ang magagawa nila sa ngayon at ang pagbibigay ng mas matindi pang pressure sa Russia ang kanilang inaasahan para tumigil ito at sumuko. Putin wants to keep fighting, and it's true. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going. We are creating those conditions through our long-range strikes on Russian military and oil facilities. Our medium-range sanctions are also having an effect. They make it harder for Russia to occupy our territory, our lives. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanya-kanya ng pagpapalakas ng puwersa ang Amerika at Iran habang nasa 60-day period ng nilagdaang Memorandum of Agreement base sa mga retorika ng magkabilang panig. Sa katatapos lang na indirect talks sa Qatar, sinabi ni Qatari Foreign Minister Majed Al-Ansari na nagpasya ang US at Iran na kumilos muna ng tahimik habang umiiral ang MOU. Ito ang balita ni James Bontuyan. Ipinahayag ni Vice President J.D. Vance sa isang panayam na ang MOU ay isang paraan upang matulungang makaahon ng mga bansa at ekonomiyang naapektuhan ng giyera, bagay na ikinatutuwa ngayon ni US President Donald Trump. So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. Denuclearization of Iran is moving along well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. That's lower than when I started the attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. Ngunit ang totoo, ang kasunduan ayon kay Vance ay isa lamang strategic pause upang makapag-imbak na muli ng langis at makapagpalakas ng puwersa dahil hindi naman inaalis ng Amerika ang opsyon na muling pakikipaggera. Hayagan din ang pagre-recruit ng US military ng dagdag na mga tauhan. Katunayan, sa pinakahuling pahayag ng US Navy, 45,000 na bagong recruit ang nadagdag sa kanilang hanay magmula ang tigil putukan. Sa kanyang talumpati sa harap ng US Navy, binigyan din ni Vance ang isang layon ng MOU bilang tactical pause at upang pataasin pa ang moral nilang mga sundalo. Why do we engage in negotiation? Because of you, it's not out of weakness, but it's out of strength. We're sending you overseas if we have to. We're giving you clearly defined missions, and we're making it possible for you all to do exactly what you need to do. Ang Iran na hindi rin naman nagpapahuli sa kanilang kapasidad. Sa ngayon, sinabi ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf na nakapagbenta na sila ng aabot sa 50 milyong bariles ng krudo at kumita ng $3.5 billion mula ng alisin ng US blockade. Karamihan ng export na ito ay sa China. Mas mataas na aniya ang kinita nila ngayon kaysa noong bago magsimula ang giyera. Ayon din sa ulat, doble ang ginagawang pagmimina ng langis ng Iran habang nasa ilalim ng 60-day period upang makapagbenta bago pa mangyari na maisipan muli ng US na ipatupad ang blockade at mapilitan silang muli na isara ang Strait of Hormuz. Ilang video na rin ang inilabas ng Iran na nagpapakita ng kanilang mga paggawaan ng missiles at drones. Ang hindi lang tiyak ay kung meron na rin itong nuclear warheads na pinangangambahan ng Amerika. Nagpasyang tumahimik muna sa mga susunod na linggo ang Amerika at Iran batay sa napagkasunduan sa magkahiwalay na negosasyon sa Doha, Qatar. Ito ay upang bigyan ng panahon ng bawat isa na harapin ang mga pagbabagong resulta ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong Hunyo. Sa pahayag ni Qatar Minister of Foreign Affairs Mahed Al-Ansari, mayroon ng positive progress sa mga pag-uusap sa tulong ng mediation ng Qatar at Pakistan. Ayon sa opisyal, itutuloy nila ang talakayan pagkatapos na ng libing ng nasawing Supreme Leader ng Iran. Puspusan sa ngayon sa paghahanda ang Iran para sa state funeral na inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong Iranians at mga kinatawan at leader ng iba't ibang bansa. Naka-high alert na rin ang Iranian military para sa seguridad. Magsisimula ang state funeral sa July 4 na nagkataong siya ring 250th Independence Day anniversary ng Amerika. James Bontuyan,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahalagahan. Nagsimula ng lumikas sa mga residente sa Ouray, Colorado dahil sa mabilis sa pagkalat ng Aspen Acre wildfire. Ilang mga residente ang nagbahagi ng kanilang mga video kasunod ng forced evacuation order. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Colorado, umabot na sa 12,000 acres o 5 hektarya ang naabot ng sunog. Higit na pinalilikas ang nasa silangang bahagi ng estado na itinuturing na mga Forest Service lands o magubat na lugar. Samantala, tiniyak naman ni Colorado Representative Jeff Hurd na kumikilos na ang buong estado at iba pang states upang matulungan ang mga apektado ng wildfire at agad maapula ang apoy. I will do everything I can to make sure that we have all of the federal resources that we need to fight this fire and also to recover in its aftermath as well. Ipinagmalaki ni Chinese spokesperson Mao Ning ang makabagong paraan nila para mabawasan ang epekto ng matinding init ng panahon. Ilang residential complex sa Shanxi at Yongcheng ang naglalabas ng artificial rain sa mga gusali upang pababain ang surface temperature ng 5 hanggang 8 degrees Celsius. Napapanatili nito ang normal na level sa pagitan ng 31 degrees Celsius at 32 degrees Celsius lamang. Ayon sa management ng complex, ang nasabing artificial rain system ay praktikal na solusyon dahil napapalamig din nito ang temperatura sa indoor spaces para hindi na gumamit ng air conditioning unit. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Isang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Posibleng sa weekend o by next week ay dumaan muna ito sa bansang Guam. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa ito bago pumasok sa PAR sa araw ng Miyerkules sa susunod na linggo at tataglayin ang pangalang Bagyong Inday. Posibleng tahakin ang direksyon ng Northern Luzon. Bago naman lumapit sa Pilipinas ay posibleng maging isang super typhoon. Samantala, makakaranas pa rin ang bansa ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique at Occidental Mindoro. May papulupulong pag-ulan din sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Quezon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay may pareho ding kondisyon ng panahon dahil naman sa isolated thunderstorms. Pinatutukoy ng Senate Committee on Public Services ang pulis na sumita sa rider na naharas ng mga rallyista sa EDSA. Nais ring ipagbawal ng komite ang mga tsuper ng public utility vehicle na sumali sa mga prank. Mungkahi rin ng Senado na maglagay ng CCTV sa lahat ng mga PUB. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pinagpupuran ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalabanan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Nakarating sa Senate Committee on Public Services ang viral video na ito na kuha mula sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Daing ng rider ang pangaharas at pagkuha umano ng susi ng kanyang motorsiklo ng mga reliyista habang nasagap pa sa video ang pagbabanta sa kanyang buhay. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo ba pamatay? Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, kinwestiyon ang insidenteng ito sa dumalong kinatawan ng Philippine National Police o PNP. Paliwanag ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, sa halip na awatin ay sinita pa umano ang rider ng isang pulis na nakakita ng pangyayari. Gusto ko yung pulis na yon isa lang siya sa retraining at pagalitan siya kasi mali yun eh. Yung tao overwhelmed na siya ng mga relihista
And then, sinisigawan siya, kinuha yung susi niya at yung isa pa doon, binantan siyang papatayin. Tapos ngayon siya pa yung pagagalitan ng pulis. Ang sakit noon. So, sino yung pulis na yon? And I want that policeman identified and isalang siya sa retraining program. And all your policemen, pagdating sa mga rally, they should be well trained kung paano mag-handle ng mga sitwasyon if something like that arises again. Pinuna rin ng senador ang hold-up birthday prank sa loob ng isang Transport Network Vehicle Service o TNVS kamakailan, kung saan aarte ang tsuper at papasok ang iba pang kasabwat sa prank sa loob ng sasakyan at kunwari ay hold upin ng pasahero para dalhin sa venue ng surprise birthday party. Umani ang naturang video ng magkakaibang reaksyon kung saan ikinabahala ito ng ibang netizens. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinagpapaliwanag na nila ang TNVS operator kaugnay ng issue. Nag-issue na po kami ng show cause at may hearing po ito sa July 7 po. Ngunit nais ni Senador Tulfo na ipagbawal na mga ganitong aktibidad sa hanin ng mga PUV driver. Okay, can you issue also a memorandum sa lahat ng mga TNVS drivers and taxi drivers as well na huwag silang mag-participate sa mga prank? We will reiterate po, Mr. Chair. And failure to do so, yung driver ay mga kasuhan or mamumultahan or masasanction. Samantala, ipinag-utos din ng komite sa LTFRB na paigtingin ang seguridad sa loob ng mga PUV sa pamamagitan ng paglalagay ng closed-circuit camera o CCTV. Binigyan din ni Senador Raffy Tulfo na mahalaga pa rin ang kaligtasan kung pag-uusapan ang issue ng privacy ng mga pasahero sa paglalagay ng CCTV camera sa mga public utility vehicle. So, pwede ba natin later na i-require na lang lahat public transport? Yes, Mr. Chair, magkakandak po kami. Kasi sa bus meron na, di ba? Required na. Yes po, Mr. Chair. So, anong pinagkaiba ng bus sa taxi, sa Grab? Magkakandak po tayo ng public consultation, Mr. Chair. Okay. As again, kasi po yung cost, additional cost dun sa operation, baka po maapektuhan din yung fare. Okay. But we will conduct immediately a public consultation with regarding this. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 6 na oras na naantala ang biyahe ng isang eroplano ng Philippine Airlines kanina dahil umano sa security concern. Ang PAL Flight PR300 ay nakatakda ng lumipad patungong Hong Kong kaninang alas 7:45 ng umaga, subalit mag-aalas 2 na ng hapon nakaalis. Hindi naman tinukoy ng flag carrier kung ano ang sinasabing issue sa seguridad, ngunit idinaan sa masusing screening ang mga bagahe ng mga pasahero at ang mismong eroplano. Tiniyak naman ni PAL Vice President for Communications Ann Tiongco na ang insidente ay hindi bomb threat o anumang bomb joke at naalalayan naman ang mga apektadong pasahero. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation Central Visayas ang pagsasampa ng kaso laban sa mga kontraktor at ilang kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Cebu. Ito ay kaugnay na umunay 2 ghost flood control projects sa bayan ng Balamban na nakakahalaga ng 80 million pesos. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. So far, 2 pa lang. It's in Balamban area. Barangay Sing-Sing. Everybody involved, the contractors, the DPWH personnel. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, may 2 ghost flood control projects sa Barangay Sing-Sing, Balamban, Cebu. Ayon sa ahensya, sinimula ng investigasyon Disyembre noong nakaraang taon nang magsagawa ito ng inspeksyon sa lugar na kinalalagyan ng proyekto. Ngunit wala silang makitang konstruksyon ng flood control project. Bunsod nito ay inirekomenda na ng ahensya ang pagsampa ng kaso laban sa 2 contractor at mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa Cebu na sangkot sa proyekto. Kasong graft at malversation of public funds ang ihahain sa lahat ng sangkot. As per the DPWH, instead of building from this area, they transferred it to the next barangay
for whatever reason, justification they made, but on paper, it appeared on this barangay. So it's up to them to justify in court. A case has been filed, but as we all know, we are not allowed to directly file a case. You have to forward it to the DOJ task force for them to evaluate and then pass to the commission, and then it's up to the commission to file. Ang nasabing proyekto ay sinasabing nagkakahalaga ng 80 million pesos bawat isa. Pahayag ng NBI-7, wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa posibleng pagkakasangkot ng sinumang opisyal sa Balamban, Cebu. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ang unang kaso ng African Swine Fever o ASF ngayong taon sa lalawigan ng Iloilo. Ito ay matapos magpositibo ang isang inahing baboy at 4 na iba pang alaga sa isang backyard farm sa Barotac Viejo. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada, agad tumugon ang response team kasunod ng kumpirmasyon ng Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad naman na-dispose sa mga infected na baboy at nagsagawa na rin ng disinfection sa lugar. Isang makabagong proyekto ang inilunsad upang gawing kapaki-pakinabang ang mga naipon na natuyong pine needle sa Baguio City at Benguet Province. Sa pamamagitan ng microorganism-assisted decomposition, layunin ng programa na gawing soil conditioner ang mga pine needle na gagamitin naman sa rehabilitasyon ng mine tailings ng isang minahan sa Tuba, Benguet. Bukod sa dagdag pakinabang ng pine needle waste, makatutulong din ang programa upang mabawasan ang panganib ng forest fire tuwing tag-init. Isang lady rider ang sugatan matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Agad namang rumisponde ang isang off-duty emergency medical responder ng UNTV News and Rescue na napadaan sa lugar. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Lizelle Nael. Maaanin sa CCTV footage na ito ang pagtumba ng isang motorsiklo sa Honorable B. Sullivan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Tila inwasan nito ang isang truck na posibleng naging dahilan sa pagkakasangkot nito sa aksidente na nagdulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Paglabas ko ng Litex, meron na ako nakitang build-up ng traffic at saka may mga MMDA enforcer dun sa sa fast lane sa may Commonwealth. So nung pagkatingin ko nga doon, nakita ko na merong nakatumbang motorsiklo. Sakto namang napadaan ang isang off-duty emergency medical responder ng UNTV News and Rescue sa pinangyarihan ng aksidente. Sir, emergency. Sir, first responder po. Opo, yung tulungan. Ano po gagawin mo, sir? Prepare aid ko po si ma'am. Sige kung ano po. Sige po. Ma'am, alam niyo po kung nasan kayo ngayon? Ano po pangalan niyo, ma'am? Ma'am, ako si Christopher, ma'am. Tulungan ko po kayo, okay lang? Pwede? Matapos magpaalam sa MMDA, ay agad na lumapit ang off-duty EMR at inassess ang kalagayan ng pasyente. Ma'am, relax lang kayo, ma'am. Relax lang. Sige po, ma'am. Sige, ma'am. Steady lang po kayo, ha? Dama ang sakit na nararamdaman ng isang lady rider dahil sa lakas ng kanyang paghiyaw at sa sakit na nararamdaman nito. Tinanong ko sa kanya kung ano yung pangalan niya, ay nasabi naman niya yung pangalan niya, so oriented si ma'am. Then nung humingi na nga ako ng permiso, kinuha ko na yung gunting ko, ginupit ko yung kanyang pants, then pagkakagupit ko nga doon sa kanyang pants, nakita ko talaga na yung kanyang kaliwang tuhod is namamaga and yung kanyang hita is meron siyang
deformity. Then nung pagka-inspect and expose ko is buti may mga concerned citizen dun sa paligid na nagbigay sa amin ng malapad na mga kahoy. Sa tulong ng mga bystander at MMDA, na-secure ang lugar at nabigyan ng paunang lunas ang pasyente. Nilinisan ang mga sugat sa kanyang mukha at nilagyan naman ng UNTV News and Rescue EMR ng splint ang deformity sa kanyang hita at tuhod upang ma-stabilize ito habang hinihintay ang ambulansya. Yun, ang pinaka-naging challenge talaga dun is yung bawat movement namin kasi yung itsura ng kanyang deformity, yung sugat ni ma'am is talagang namamaga siya and napakasakit nun. So, bawat suot ko ng kahoy doon sa ilalim ng kanyang hita is talagang napapasigaw si ma'am. Wala pa? Ayun, yun na. Matapos mabigyan ng paunang lunas, maayos na ini-endorso ang pasyente sa mga EMS responder ng Barangay Payatas para sa karagdagang pag-aalaga at pagdadala sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa mga local artists sa Baguio City, maaaring magamit sa sining at mapagkakitaan ng mga materyales na kung ituring ng iba ay basura na. Sa isang circular community exhibit, makikita ang ilang obra na gawa sa recycled materials na paraan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sa amin ng mga artist, kung craftsmen, kung may mga materialis na maraming maipon mo, nagkakaroon ng picture eh. Thank you. Nagkakaroon ng kung ilatag mo lahat doon, yung mga patapon na, tapos doon ako nakakakuha ng inspiration. Pag nakikita ko na silang lahat, bumubuo na sa akin yung imahe na hindi ko na kailangang i-drawing para diretso ko na gawin kaagad. Nabibigyan ng bagong halagang mga materialis na karaniwang itinatapon matapos gawing mga produktong may halaga ng mga local artists sa Baguio. Mula sa mga lumang kahoy gamit sa sakahan, metal at iba pang discarded materials, nakakalikha sila ng mga dekorasyon at iba't ibang produktong umaabot pa sa iba't ibang bansa habang nakakalikha rin ng kabuhayan. We are part of the community, and so that's the reason why we are reaching out and have reached out to multiple artists, painters, sculptors, now these people who do recycling and upcycling, musicians and singers. We're bringing them all here because we want to succeed. We want to succeed with them as well. Ayon sa Baguio City Tourism Office, bukod sa pagtatampok ng talento ng mga local artists, naghihikayat din ang mga ganitong proyekto na mas pahalagahan ang pagre-recycle at pangalaga sa kalikasan. Sana makita ito ng ating mga visitors and tourists as our way of delivering that message that that sustainability is a shared responsibility. So pati mga bisita natin, pag nakita yung mga ganito, magiging conscious sa basura nila, sa waste nila. Binigyang din ni Palma na mahalagang maipakilala sa mas maraming tao ang mga likha ng mga local artists at mga negosyong gumagamit ng mga recycled materials. To promote their product is very, very important to us. It's important to them. It's important to the community because the community needs to know it. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, umaasa ang mga artist at organizer na mas maraming Pilipino ang makakakita ng halaga ng pagre-recycle bilang daan sa paglikha ng sining, kabuhayan at pangalaga sa kalikasan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shout out kina Romulo Tura, Mayet Montihar at kay Steve Estorque. Maraming salamat din kina Alex Tolentino, Lolit Espino at Genesis Hernaez. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 10 na nagsasabi, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagbahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.